Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Senator Amy Marcos nagsalita na at tila nagbigay ng isang payo laban sa mga di umano'y kumakalaban kay Vice President Sara Duterte. Masyado pa di umanong maaga para sa mga pamumulitika. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa amin. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa isang panayam, Senator Amy Marcos hindi na mapipigilan pa at nagbigay ng isang makabuluhang payo laban sa mga bumabanat at tila bumabatikos di umano kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Amy Marcos, huwag kayong magmadali, palibhasa lead, kaya inuupa ka na. Ayon pa sa senador, masyado pa di Siya kasi mga kaibigan yung naunguna sa rating mga kaibigan, si Vice President Inday Sara. At baka kinakabahan na yung mga kalaban niya, kaya maaga pa lang sinisiraan na siya, no? Manong maaga dahil may 5 taon pa para sa pamumulitika at tila nag-aambisyon na di umanong tumakbo sa pinakamataas na posisyon sa 2028 election. Kaya ang mga aga bumanat kay Vice President Sara Duterte. Unahin na muna ang pagtatrabaho at paglilingkod sa bayan. Sa kabila ng binabatong pangbabatikos kay Vice President Sara Duterte, lalo na patungkol sa confidential fund, patuloy pa rin ang supporters nito at hindi natitinag sa pagsuporta dahil hindi naman makikita sa kuda ang serbisyong totoo. Nasa aksyon at gawa. Kamakailan nga lamang nangyari ang budget hearing patungkol sa confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education na parehong hinahawakan ni Vice President Sara Duterte, kung saan katakot-takot na binatikos at hindi sinangayunan ang Confidential Fund 2024 budget ng Office of the Vice President at Department of Education. Ang ilang mambabatas, lalo na ang minority leader na tila tatamaan sa magiging confidential fund ng Vice President Sara Duterte. Halata lang di umano na naghahanap lang ng butas sa kamera ang makakaliwa para sirain di umano ang Vice President Sara Duterte. Kaya masyadong nag-iingay ito. Ika nga nila, ang ilog na mababaw, masyadong maingay. Pero ang ilog na malalim, masyadong tahimik lang. Ngunit may napupuntahan. Gayon paman, ang pinakamahalaga sa lahat, gamitin sa tama ang pinaghirapan ng taong bayan. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, gumanti kasi ang ambisyoso ng tambaloslos, ang amo ni Tambaloslos mga kaibigan, ang tinutukoy dito mga kaibigan si Martin Romualdez. Marites Alicia, hindi kami buboto sa mga tambaloslos. Ang lahat ng yan ay puro politika. Tama yung sinabi ni Super Ate. At sa ngayon, wala nang naniniwala sa ganoong palabas. Ang opinyon ko po dito sa pagbanat kay VP Sara ay pamulitika. Dahil po siya ang sunod na presidente. Ang mga tao noon pa man. Nararamdaman kasi nila mga kaibigan na malakas talaga si Vice President Inday Sara. Saka maraming naniniwala sa kanya mga kaibigan. Ako naniniwala din ako na
si Vice President Inday Sara ang magiging Pangulo natin sa 2028. Sara na ang gusto. Aga po naman ang paninira. Salute VP Sara. Alisin ang mga politiko na laban sa ikakaunlad ng ating bansa. Mga kababayan, kilala na natin kung sino-sino sila. Tama na ang panahon na nilinglang nilang mga taong bayan. No more votes to them. Kahit anong gawin nila kay VP Sara, hanggang dulo, Duterte pa rin kami. Subok na mula noon hanggang ngayon. Kapakanan ng taong bayan ang iniisip. End quote. Si VP Sara, binabanatan po siya ngayon sa issue ng confidential and intelligence fund. Alam mo, nakakaloka na yung banat kay VP Sara. Ang aga-aga naman nila. Yung mga atat na tumakbo sa 2028, alalahanin 5 taon pa. 5 taon pa, huwag kayo nagmamadali. Grabe naman. Nabibinay ang pobreng VP natin. Huwag naman ganun. Palibasa, lead, talagang inupakupakan na. Ang aga naman. Ano na naman ang binabato ng mga kalaban ni VP Sara? Well, ang sinasabi nila, abay, mahigit 400 million daw ang ginastos ni Sara Duterte sa kanyang confidential fund bilang mayor ng Davao City. Well, totoo po yun. Pero ang tanong, linustay ba ni Pera? Linustay ba ni VP Sara nung siyang mayor yung kanyang confidential fund na 400 million sa Davao City? Well, marami po kasi hindi nakakaalam, no? Pero ang pagiging mapayapa at insurgency-free ng Davao ay 1 taon pa lamang po. Ngayong taong ito, isa-celebrate natin yung first year na insurgency-free ang Davao. Pero dati-rati po ang problema, hindi lang ang mga pumapatay na kapwa Pilipino na mga terorista ng CPP-NPA na may mga kakampi sa Kongreso, kundi nandyan din po ang mga terorista. Malapit po ang Davao sa Marawi. Malapit po ang Davao sa lahat ng lugar na merong nagaganap na labanan. Sa katunayan, kung maalala nyo yung 2016, nagkaroon po ng napakalaking pagsabog ng bomba dyan po sa Rojas Night Market. Napakaganda po ng Rojas Night Market. Dyan po ako kumakain ng fish balls at kung ano-ano pa pag ako'y naririyan sa Davao. Tapos yung 2017, umatake yung mga teroristang mamamatay na kapwa Pilipino na CPP-NPA, nakakampi ng mga naninira kay Sara Duterte sa isang banana plantation, no? At talagang sinunog nila lahat. As if naman, masasaktan yung may-ari ng banana plantation, din nila lamang masasaktan, yung mga kawawang mga magsasaka ng saging, no? Now, bukod po dyan ay ang dami pong mga pagtatangka na talagang pumasok ang mga terorista dyan, no? Kaya nga po bumuo ng Task Force Davao para masiguro na bagamat napapaligidan ng mga kuta na makalaban ng gobyerno ang Davao City, nandyan po ang Maguindanao, nandyan po ang yung mga area ng Cotabato, no? Na talagang maraming labanan at hindi lang po dyan. Sa ibang rehiyon ng Davao, sa Davao del Sur, sa Davao Oriental, dyan po yung pinakamataas na populasyon ng mga teroristang CPP-NPA. Kaya kinakailangan bumuo ng Task Force Davao para maprotektahan naman yung syudad doon sa pagpasok ng mga terorista at ng mga CPP-NPA. So, matapos po ang dalawang termino ng VP Mayor Sara as Mayor of Davao, siya po ngayon, ang siyudad ng Davao, ay insurgency-free. Hindi naman po nagawa ito ni Inday Sara sa pamamagitan lamang ng paggamit ng hukbong sandatahan. Naintindihan niya na importante na magkaroon ng kabuhayan ang mga kanyang mga kababayan. Alam niyo po ang Davao City, ang pinakamalaking siyudad sa buong mundo in terms of land area. Totoo. So marami pa Totoo yun mga kaibigan, totoo yun. That's true. Lugar sa Davao City na liblib. So doon sa mga liblib na lugar na yan, kinailangan talaga magsimula ng mga livelihood. At isa sa dati na talagang no man's land, na talagang kontrolado ng mga teroristang CPP-NPA, ay yung lugar na tinatawag na Pakibato. No? Ano pong ginawa ng mayor, dating mayor ng Davao dyan? Siya po yung nagsimula ng mga livelihood program, lalong-lalo na yung kakao. At ngayon po, napakaunlad ng Pakibato sa pamamagitan ng pagtatanim ng kakao na ngayon po ay minamarket at ibinibenta ng mga taga-Cotabato sa buong daigdig. At siguro naman po, nabalitaan nyo, no? Hindi lang nag-e-export ngayon ang Davao ng durian sa China, siya rin po ay nag-e-export na rin ng avocado, isa pang cash crop. Ang kauna-unahang probinsya sa buong Pilipinas na nag-e-export ng avocado. So habang ang mga ibang probinsya nga ay hinahayaan or wala naman sila magawa, talagang binubuksan ng mga base militar ng mga Amerika, ang Davao City, kung saan naging mayor, si Mayor Davao, Mayor ngayon ng VP Sara Duterte, ay busy na nangangalakal para umunlad ang buhay ng kanilang magsasaka
durian, avocado, at kung ano-ano pa. Mm-mm. So ngayon, kung tatanungin ng Krappler, saan dinala ni Inday Sara yung kanyang confidential fund? Well, linabanan po ang teroristang CPP-NPA, Mm-mm. linabanan yung iba pang mga terorista gaya ng ISIS na bantang pumasok sa siyudad ng Pasay tuloy, ng Davao. Mm-mm. Siyudad ng Davao. Ginamit niya ang confidential fund nang sa gayon, makatulog ng mahimbing sa gabi ang mga taga Davao City. So ngayon ang issue, saan gagamitin ni VP Sara ang kanyang confidential fund na nabalita na natanggal na sang-ayon sa chairman ng Committee on Appropriations? Well, kung hindi po yan tinanggal, gagamitin din niya sa mga parehong pamamaraan na ginamit niya nung siya ay mayor ng Davao City. Tututukan niya yung mga lugar na mahihirap na kinakailangan bigyan ng tulong na hindi nakalagay sa line item appropriation ng kahit anong departamento ng gobyerno. Pagpapatuloy niya yung laban sa mga teroristang CPP-NPA at iba pang mga teroristang elemento. Yan naman po ang gamit ng confidential fund. Kung meron po kasing makakapagbigay ebidensya na binulsa ni Inday Sara ang kanyang confidential fund, whether be it as Davao City Mayor or as Vice President and Secretary of DepEd, ilabas po ang ebidensya. Wag lang po tayo ngumawa ng ngumawa. Pero diba sa mga kaibigan, yung mga kalaban ni Inday Sara, puro paratang na lang ang ginagawa eh. No? Mga kababayan, naku, mukhang hindi pa tapos ang laban ni VP Sara sa mga tabaluslos. Dahil alam niyo naman po, bilang isang dating kongresista, walang nangyayari talaga dyan sa Kamara de Representante na walang basbas ng speaker. Ang buong akala ko, okay na si speaker at si VP Sara. Dahil nakita natin sila minsan, nagtatawanan na nung hinatid nila sa airport si PBBM. Pero alam niyo naman mga politiko, talaga namang master in plasticity lahat yan, no? Siguro no exception itong dalawa, no? Dahil nung nabalita out of the blues na tinanggalan ng confidential fund si VP Sara. Bagamat malinaw po ang track record ni VP Sara as Vice President na gumagamit ng confidential fund, ginamit pa po niya yon para masuplong at matigil na ang problema ng teroristang CPP-NPA, ISIS at kung ano-ano pang mga terorista sa Davao. Ayaw nyo bang gawin ng Vice President yon on a national basis? Hindi naman kasi palamuti lang ang ating Vice President. Kakampi siya ng Presidente. At dapat kapit-bigsik sila ng dalawa ng Presidente sa unit team na sugpuin itong mga problemang ito. Bakit ipagkakait kay VP Sara? Kung meron nga pong ebidensya na nagpayaman si VP Sara dyan sa mga confidential funds na yan, ilabas nang malaman ng taong bayan kung bakit mali ang confidential fund dahil napupunta sa bulsa. Pero kung ang ebidensya naman ay gaya ng VP Sara na nawala ang mga CPP-NPA sa kanyang syudad ng Davao City nung siya ay mayor ng Davao at ginamit ang confidential fund, dapat siguro kung anong nagawa ni Inday Sara sa Davao, gawin niya sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang confidential fund. Tama. Pero kung masusunod ngayon po ang Kamara, mukhang tinanggalan na siya. At bagamat ang chairman po ng Committee on Appropriation na nag-anunsyo niyan, syempre may basbas po yan ng speaker. Ibig sabihin ba ho ito na tuloy pa rin ang hidwaan ng speaker at ni VP Sara? Well, sa totoo lang, wala akong personal na knowledge. Pero hindi po natin mapagkakait na ipagtanggal na yan, sigurado may basbas po yan ni Speaker Martin Romualdez. At hindi naman na-anunsyo yan ng chairman lamang ng Committee on Appropriation na walang basbas. At kung ito ay pagpapatuloy ng hidwaan ng kanilang dalawa, dahil nga doon sa pagtanggal kay dating Presidente GMA as Senior Deputy Speaker, well, your guess is as good as mine. Pero hindi naman tayo napanganak kahapon lamang. Siyempre, hindi natin mapapagkaila. Baka may kinalaman pa yon. Baka patuloy na nga ito dahil ang patungo nito ay 2028. Bagamat maaga pa, alam naman natin na talaga namang magpaplano rin ang Speaker Romualdez na maging kapalit ng kanyang pinsang buo. Baka ibibigay pa sa iba. No? Pero ako talaga naniniwala na sana magtambalan na lang po sila. Dahil nung last elections naman, ewan ko ba, maybe I'm idealistic talaga namang ang feeling ko, bagay naman na pinapakilala ni Speaker Martin Romualdez si VP Sara bilang kandidato ng lakas as Vice President. Sana po maulit yung mga panahon na yon at matigil na itong hidwaang ito. Dahil kung si Speaker Martin Romualdez ay magpapatuloy na kanyang hidwaan kay VP Sara, baka siya maging susi para mabuwag ang unit team. At pag nabuwag ang unit team ng PBBM at Inday Sara, sino magbebenepisyo? Di mga dilawan, mga pinklawan at ang teroristang CPP-NPA na siya nagpapasimuno. Ako nga po ang iniisip ko nung panahon namin, yung mga supporters ng terorismo, hindi po yung miyembro ng minority bloc.
Abay, ngayon, miyembro po sila. Ano ibig sabihin yan? Abay, binigyan natin sila ng spotlight. Kasi alam niyo po, ang mga minority lang pwede magtanong sa budget hearing. Hindi po pwede magtanong ang majority. Kaya naman kita nyo, laman ng periodiko at ng TV, yung mga supporters na mga pumapatay ng kapwa Pilipino na CPP, NPA. O di ba ho? Bakit nangyari yan sa administrasyon ni Speaker Romualdez? At alam naman po niya na yung mga ibang kongreso, hindi rin sila pinapapasok sa minority. Hayaan mo silang gumawa ng independent block. Kasi sa demokrasya, dapat sumusunod ka na ang dapat na gamitin para pagbago ng lipunan ay sa pamamagitan ng mapayapang mga pamamaraan. At yung mga hindi naniniwala sa kanya, wala silang karapatan na manatili sa Kongreso ng Pilipinas. Dahil ang Kongreso nakabase sa demokrasya, pinagbabawal po ang paggamit ng dahas. At yan ay dapat pagsumpaan ng lahat ng mga halal na miyembro ng Kamara. At yun na nga mga At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Peace out.